4 tips on how to maximize your staycation. Number 1, plan. Importanteng pinaplano ang ating mga staycation. Kailangan alam mo ano bang klaseng vacation ang gusto mo. Gusto mo ba ng relaxation? Gusto mo ba ng adventurous or yung cultural? Kasama sa pagpaplano, yung pag-set ng date. And then of course, kailangan din mag-research ng local attraction dun sa pupuntahan na gusto natin. Number 2, create a travel itinerary. Mas maganda kung nakaplano kung ano-ano ba yung mga gusto nating puntahan dun sa isang lugar na napili natin. Number 3, maximize your staycation. Importante na alam din natin o ma-explore natin yung mga tourist spots na malapit dun sa napili natin lugar. Katulad dito, nandito kami sa Eljoy's Forest Resort. At ang mga malalapit na pwedeng pasyalan dito is kagaya ng Reptiland Adventures, Gingerbread House, and malapit din ito sa Tagaytay, mga tourist spots sa Tagaytay. So, ang maganda doon kasi kung doon sa napili yung lugar at may mga nearest tourist spot, pwede nyo rin mapuntahan. Maganda din kung ma-explore natin yung lugar na napili natin na para mag-staycation, kung ano ba mga pwede nating magawa doon sa lugar. Kagaya na lamang nito. Ayan o, dito sa Eljoy's Forest Resort, pwede kang magkawa. Isa to sa mga features nila na pwede mong gawin dito sa lugar nila. Kung gusto mo ng relaxing na activity, pwede dito. Aside sa kawa bath activity, pwede rin magpamasahe dito. By schedule nga lang tayo dito. Pero, ang maganda dito, nandito ka na sa lugar na gusto mo, plus, pwede ka pang magpamasahe. O diba, ang sarap-sarap nun? Aside sa kawa activity, meron din silang sauna bath. O diba, kung talagang gustong-gusto nyo mag-relax, ito na yung best spot para doon, ang Eljoy's Forest Resort. Napakalapit lang sa Metro Manila kung gusto mo lang makaiwas sa stress. At kung gusto nyo naman ng mga medyo adventurous or medyo sporty type kayo, meron naman silang ganito. Aside sa volleyball, meron din silang basketball. Okay? At ping-pong na rin. So, kung sporty type ka at gusto mo ng mga adventurous outdoor activities, pwede dito. At sa gabi naman, kung mahilig kang manood, mag-movie marathon, pwede dito, sineset up nila yan, o. Ayan, o. Pwede kang maupo dito, kumain ng mga chips ninyo, mag-inom-inom, mag-chillax. Pwede dito, sineset up nila yan hanggang 10 PM ng gabi. Kung ikaw naman yung mga tipo ng gusto ng indoor type, meron sila mga board games dito. Mga indoor activities. So, pwede kayo mag-enjoy ng mga friends mo, ng families nyo, kahit nasa loob kayo ng unit ninyo. Number 4, last but not the least, okay, you must also set your budget. Kung ikaw naman medyo tipid-tipiran, ayan, i-consider mo yung budget mo doon sa mga activities na gusto mong gawin. Take advantage of the local distance na pwedeng mong ma-avail kung meron kayong seniors, PWD na kasama. Yon, may mga hotel, resorts, accommodations na nagbibigay ng discounts. Kagaya na lang nitong Eljoy's Forest Resort. They're giving discounts kapag meron kayong kasamang PWD and seniors. Make sure lang din na align yung mga activities ninyo sa budget ninyo. Of course, syempre, kung ang budget nyo ay medyo maliit lang, consider nyo rin na kaunti lang ang activities na magagawa ninyo. Pero, ang maganda doon, the more na ma-maximize ninyo yung budget nyo with the activities na gusto nyo, is for sure mag-enjoy pa rin naman kayo. Kasama sa pagsiset ng budget ay ang food. Siyempre, nasa staycation kayo, di ba? So, kailangan yung maglaan ng budget para sa food. So, ngayon, ang tanong, kung kayo ay on budget lang, wala kayong extra budget na talagang bonggang pagkain, kailangan nyo i-consider. Kailangan nyo humanap ng mga saan bang pwedeng bumili ng pagkain na medyo mura lang, tip lang, pagdating sa ating mga pagkain. Yan. Kung medyo on budget kayo, medyo tipid-tipiran kayo sa pagkain, at nakakuha na kayo ng accommodation na gusto ninyo, make sure lang to confirm kung pwede bang magluto sa place, kung pwede bang magdala ng pagkain. Kasi sa totoo lang, mas makakatipid kayo kung magluluto kayo. Magdadala kayo ng own food ninyo, magluluto kayo sa area, mas makakatipid kayo. Compared kung bibili kayo outside or magda-dine in kayo doon sa mga restaurants. Yan. Pero kung kaya naman ang budget nyo, why not, diba? Kasi nandun na rin naman kayo sa place, kung may mga magagandang restaurants or kainan ba na sa tingin nyo mag-e-enjoy talaga kayo. Dito sa Eljoy's Forest Resort, wala silang corkage fee kung magpapasok kayo ng pagkain. So, advantage iyon kasi you can choose your food and you can cook as well. Although, may charge sila pag gagamit kayo ng mga gas nila. Of course, natural yon. So, pero magiging minimal lang ang expense ninyo. So, that's all for my tip on how to maximize your staycation. And please don't forget to enjoy your staycation.